Bago tayo magsimula, ang ibabahagi kong kwento ay isa sa kasaysayan tungkol sa lihim ng aklat ng Diyos. Pero bago sana ako magpatuloy, pakipindot yung subscribe, like, share, at kung pwede, mag-comment na rin kayo. Maraming salamat. Ang lahat ng nilalang ay namumuhay ng payapa sa piling ng Infinito Diyos. Sa liwanag at biyaya ng kalwalhatian ay wala silang kamatayan. Ang anak na babae ng Diyos ay gumawa ng isang itlog. Nabuhat dito ay ang nilalang na magiging kasama dapat niya habang buhay bilang aliw at ligaya. Ang itlog na ito ay tinawag na Egonotum. Ang kulay nito ay ginto na nagniningning. Sa sobrang ningning nito, ang mga anghel na tumitingin dito ay nakikita bilang kulay itim dahil sa sobrang liwanag. Sinabi ng babae ng anak ng Diyos, sa apat na bahagi ng itlog na ito ay may binanggit siyang Latin. Matapos nito ay hinalikan ng babaeng anak ng Diyos ang itlog at ito ay hiningahan ng salitang mga Latin at ito ay nabasag. Ang lumabas sa itlog na ito ay si Lucifer na siyang naging aliw at kasama ng babae ng Diyos. Si Lucifer ay binigyan ng isang katawang kerubin, isang katawan serafin at isang katawang potestates. Ipinagkaloob sa kanya ang tanging kapangyarihan makapamahala sa lahat ng nilalang, kaya tinagurian siyang ilaw ng kalangitan. Subalit, nagmalabis sa mga biyayang ipinagkaloob ng dakilang lumikha. Nilaktawan niya ang kapangyarihan ng Infinito Diyos at nanangan siya sa sariling kapangyarihang taglay. Maski ang mga konseho ng mga Diyos sa langit ay nakagalit niya dahil sa katigasan ng kanyang katuwiran at sa kanyang paglapastangan sa ibang anak ng Diyos sa langit. Ang mga konseho ng Diyos ay nagpulong at sinabi, si Lucifer, ang asawa ng inyong anak na babae ay umaabuso. Marami na siyang mga paglabag na ginawa sa konseho at mga mundo at universo na nilikha. Maganda na siya ay maparusahan dahil sa kanyang kalapastanganan. Nakiusap ang anak ng babae ng Diyos na huwag saktan si Lucifer, kundi itaboy na lamang palayo hanggat magbago. Pinagbigyan ng babaeng anak ng Diyos, kaya ang pasya ng konseho ay itaboy pansamantala si Lucifer sa konseho at sa labas ng paraiso. Itinaboy si Lucifer sa labas ng paraiso sa pamamagitan ng mga salitang Latin. Sa salitang ito, natulig siya at sumuling-suling at di agad nagkamalay. Nang imulat ang mata, ay nakita niya ang isang liwanag na hindi matitigan. Nasira ang kanyang kalooban. Nang siya ay tumungo, nakita niya ang kadiliman. Simula noon, ay inilihim na ng Panginoon ang maligayang paraiso kay Lucifer hanggat hindi siya nagbabago. Si San Miguel ang tapat sa Diyos. Siya ay mula sa itlog na tinatawag na Motonoge. Ito naman ang itlog na inalagaan ng lalaking anak ng Diyos, kasabay ng pagkakagawa ng itlog na Egonotum. At ang lalaking anak ng Diyos ang nagsanay kay San Miguel. Binigyan siya ng isang katawang pagka-arkanghel, isang pagka-potestates, at isang katawang bilang kerubin. Siya ay ginawang prinsipe ng kalangitan. Nang nakita ng konseho na hindi nagbabago ugali ni Lucifer, nainggit si Lucifer at gumawa ito ng pakikidigma laban sa Diyos. Bago labanan ni San Miguel si Lucifer, ang konseho ng mga Diyos ay nagkaloob ng basbas sa kanya.
upang magkaroon ng higit siyang kapangyarihan kay Lucifer. Matapos maganap ang basbas ng konseho ng mga anak ng Diyos sa langit, ay nakipaglaban si San Miguel at ginamit niya ang kanyang katawang pagka-arkanghel. Even in the heart of heaven, angels can still feel fear. Sa kanyang pakikipaglaban ay winika ni San Miguel ang mga salita ng Diyos. Napako at hindi makalapit si Lucifer. Para siya ay makagalaw, ay nangusap siya ng salita ng mga Latin. Nang makita ni San Miguel na nakagalaw, ay nagwika ito ng salita ng Diyos. Natulig si Lucifer. Nang mahimasmasan ay nagwika ito ng mga Latin. Muntik nang tuligin si San Miguel at nagwika ulit ito ng mga salita ng Diyos. Nabuwal si Lucifer at hindi makaimik. Muling nangusap si San Miguel at hindi nakakilos si Lucifer. Natalo ni San Miguel si Lucifer at sa puntong ito ay biglang naglaho si Lucifer nang sinabi ang mga salitang Latin. Mula noon, si San Miguel na ang naging pangulo ng mga arkangheles at ang pumalit sa posisyon ni Lucifer sa konseho.